Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 21, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Nasawi dahil sa bagyong Krising at Habagat, umakyat na sa 5. Wawa at Lamesa Dams umapaw. Mga lugar sa bansa na walang pasok sa Martes, alamin. The security contingent and their preparations are all in position. Isang linggo bago ang sona ng Pangulo. Mga sangay ng gobyerno nag-final meeting na. Contingency plans inilatag. Ilang Facebook pages ng endorsers ng online gambling binura na ng Meta. Manny Pacquiao naniniwalang siya ang nanalo sa comeback fight laban kay Mario Barrios. At sa showbiz, Marian Rivera at Dennis Trillo, ilan sa big winners sa 8th Eddies. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nauwi sa standstill ang traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong gabi. Sa post ng ilang netizens online, walang galawan sa NLEX Tollgate Balintawak dahil sa baha. Base rin mismo sa pamunuan ng NLEX, hindi madaanan ng anumang sasakyan ang Valenzuela Interchange northbound at southbound lanes, maging ang Paso de Blas southbound entry at exit. Heavy hanggang sa no moving rin ang NLEX northbound at tukod yan mula Ayala Cloverleaf, habang nagbe-build up na rin ulit ang traffic pa Quirino. Abiso po sa mga motorista, iwasan na munang bumiyahe pa NLEX kung hindi mahalaga ang inyong sadya. Hindi pa man tapos ang epekto ni Bagyong Krising at hagupit ng habagat sa bansa. Binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, parehong may katamtamang tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo sa susunod na 24 na oras ang mga ito. As of 2 p.m. ng Lunes, nasa layong 1,220 kilometers east-southeast ng Luzon ang unang LPA, habang mahigit 400 kilometro east ng Calayan, Cagayan naman ang ikalawang low pressure area. Palalakasin naman nito ang habagat sakaling pumasok sa PAR ngayong linggo. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng paglakas pa at paggalaw ng mga sama ng panahon. At eto nga po mga ka-A to Z sa mga nag-aabang. Inirekomenda na ng Office of Civil Defense at mga miyembro ng gabinete ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas ngayong Martes, July 22 dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Krising at Habagat. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, gayon din sa Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Nagsuspindi na rin ng klase ang probinsya ng Laguna ayon sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy ang pag-uulan hanggang sa Huwebes. Pero wala pa o hindi pa nabubuong bagyo ang sama ng panahon na binabantayan. Mataas din ngayon ang peligrong dulot ng landslide, lalo na sa mga nakatira sa matataas na lugar. Samantala, nakadepende naman sa mga employer o kumpanya ang pasok ng mga manggagawa sa mga opisina, habang suspendido na rin ang pasok sa gobyerno at nasa desisyon ng head o OIC ang magiging desisyon dyan kung required ang essential employees, pero required ang essential employees lalo na sa operasyon. Paalala pa ng mga otoridad, mag-iingat po, maghanda at tumutok sa mga pinakahuling ulat. Iwasan naman ang pag-alis sa kanilang mga tirahan habang may kalamidad kung hindi naman kailangan, para po yan sa kaligtasan ng lahat. Nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan sa Metro at Mega Manila matapos umabot sa spilling level ang dalawang dam sa paligid ng National Capital Region. Tuloy-tuloy naman ang paglikas ng mga residente na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Narito ang ating balitang A to Z. Alas 3 ng hapon, July 21, umabot na ang Wawa Dam sa critical level nito na 135 meters. Wala kasing patid ang ulan na dala ng habagat kung kaya't napuno ang naturang dam na nasa silangan ng NCR sa Rodriguez, Rizal. Ang Upper Wawa Dam ay nag-spill over na. Ibig sabihin, puno na po ang ating
Perwawa Dam. Kaya po maramdaman po natin ngayon ang pagtaas ng tubig dito po sa Marikina River. Kaya naman puspusan ng aksyon ng mga pamahalaang lokal upang ilikas ang mga residente malapit sa mga ilog na konektado sa Wawa. Kabilang dyan ang Pasig at ilang bayan sa Rizal Province. Expect natin na tataas din po itong Marikina River kung hindi po hihinto itong pag-ulan na dulot ng habagat. We are closely monitoring ang pag-akyat ng tubig. Apektado rin ang ilog ng Marikina na umabot na sa ikalawang alarma ngayong gabi. Bukod sa Wawa, sa norte ng Metro Manila, umapaw na rin ang tubig sa Lamesa Dam. Nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Lamesa nitong Lunes ng hapon nang lumagpas sa 80.15 meters ang tubig doon. Ako po'y kinakabahan dahil nagpa-release na po ng tubig po sa Lamesa Dam at ang ibig sabihin ho niyan, apektado po ang mga ilang mga komunidad ho natin sa Maytubyahan River. Agad namang ipinag-utos ng Valenzuela City ang preemptive measures. Tuloy-tuloy rin sa pagtanggap ng evacuees ang ilan pang lokalidad, kabilang ang Quezon City, Caloocan, Malabon at Navotas. Inaabisuhan ng lahat na manatiling nakaalerto at makinig sa kanilang lokal na pamahalaan sakaling magpatupad ng mandatory evacuation. Matinding pagbaha nga sa mga kalsada ang dinulot ng bagyong Krising sa maraming lugar habang patuloy na inuulan at binabaha ang iba pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat. Hindi bababa sa 5 ang naitalang nasawi ayon sa NDRRMC habang patuloy naman ang pagtulong ng mga ahensya sa mga lubhang apektado ng sama ng panahon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Hagupit ng hangin. Walang humpay na pag-uulan. Ayan, ito po yung sitwasyon at hanggang tuhod o bewang ang level ng baha. Ilan lang yan sa bagsik na ipinamalas ng ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon, ang bagyong Krising na sinabayan pa ng habagat. Sa bahaging ito ng Valenzuela City, akay-akay na ng mga motorista ang kanilang mga motorsiklo at naglalakad na lang ang mga commuter dahil sa abot tuhod na baha. Napilitan na ring sumuong sa baha maging ang mga estudyante sa Barangay Labak sa Naik, Cavite. At dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, pinasok na ng baha ang ilan sa mga bahay gaya ng sa Bulacan, kung saan umabot pa nga hanggang bewang at lababo ng kusina ang taas nito. Nitong Sabado rin, isang alagang aso ang nasawi at isang kotse ang nadaganan nang mahulog ang isang malaking bloke ng bato sa Cannon Road sa Barangay Camp 7 sa Benguet. Ayon sa mga otoridad, sanhi ito ng paglambot ng lupa bunsod ng pag-ulan. Habang isang billboard at poste ng kuryente ang nabuwal sa Katipunan Avenue sa Quezon City noong Sabado. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 5 katao ang natanggap nilang ulat na nasawi, habang 5 ang sugatan at 7 pa ang nawawala. Pero paglilinaw ng Office of Civil Defense, yan ay reported. Pero yung reported na validated na kumbaga totoong or verified na may kinalaman sa bagyo yung pagkamatay or circumstansya ng pagkamatay, ay yan yung dalawa. biktima ng falling debris ang ikinamatay ng kumpirmadong 2 nasawi na mula Camiguin at Surigao del Norte, habang bineberipika pa kung may kaugnayan nga ang pagkamatay ng 3 pang nai-report sa hagupit ng bagyong Krising. Samantala, nasa mahigit 800,000 individual naman ang naitalang apektado ng bagyo. Pagtitiyak ng ahensya, tuloy-tuloy at sapat ang resources ng pamahalaan. We have provided 50,439,000 worth of assistance sa mga kababayan natin na apektuhan. It is composed of assistance from LGUs, DSWD, and OCD. Paalala pa niya sa publiko, Pag sinabi po ng LGUs natin na lumikas, sana po tayo ay sumunod at mag-evacuate. Makapag-cooperate po tayo dahil 2 buhay pinakasalalay po diyan. Una yung buhay po ninyo at yung buhay ng nating responders. para sa balitang A to Z, Naomi Almohano.
Samantala, laking pasasalamat ng mga residente sa Barangay Batasan Hills, Quezon City matapos ma-rescue ang isang bata na nahulog sa ginagawang kalsada sa kasagsagan ng pag-uulan ngayong Lunes. Kwento ng netizen na si Jamik, hindi umano namalayan ng tatay ng bata na sumunod dito sa kanya sa pagtawid ng kalsada. Saka naman biglang nadulas ang paslit at nahulog sa hukay ng ginagawang kalye sa Isot Site de Gloria Extension. Agad nagtulungan ang magkakapitbahay at kalaunan matagumpay na nailigtas ang bata. Paalala ng otoridad, iba yung pag-iingat po ngayong maulan, lalo na sa paligid ng mga konstruksyon. Umabot na sa 45 million pesos ang halaga ng humanitarian aid na naipamahagi ng DSWD sa mga nasalanta ng bagyong Krising at Habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Nasa 7,500 na pamilya o 26,000 na individual ang nasa evacuation centers habang mahigit 70,000 katao naman ang panandaliang nakitira sa mga kaanak. Pinakamaraming evacuees ay nasa Negros Occidental. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, patuloy ang pagtanggap ng request mula LGUs at handang namahagi ng food at non-food items ang ahensya. May naka-pre-position ring stock na 3 milyong family food packs sa buong bansa. Samantala, tiniyak naman ng Energy Department na naibalik na ang kuryente sa Abra habang minomonitor pa ang ilang lugar sa Benguet. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, wala namang malawakang sira sa supply ng kuryente pero apektado ang serbisyo dahil sa bagyong nananalasa sa Northern Luzon. Nagpatupad ng libreng sakay sa mga tren ang Department of Transportation ngayong Lunes, July 21. Ito ay para ligtas na maihatid ang mga pasahero sa kani-kanilang mga bahay sa gitna ng baha at masamang panahon. Sinuspindi rin ng MMDA ang number coding scheme nitong hapon habang nag-alok ng libreng sakay ang iba pang LGU. Paalala ng mga ahensya, mag-iingat pa rin sa pagmamaneho at sundin ang mga batas trapiko. Hindi isasama sa talakayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump ang issue ng pagpapauwi sa mga iligal na Pinoy sa Amerika, ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez. Git ni Romualdez, may naging pag-uusap na sa US Department of Homeland Security ukol sa kooperasyon sa illegal immigration. Kasalukuyan nasa halos 4,000 Pinoy ang nasa listahan ng US Immigration na may final deportation orders. Tiniyak naman ng embahada na tinutulungan ng mga kababayang may immigration cases sa pamamagitan ng mga voluntaryong legal support. Paalala ni Romualdez, dapat igalang ang batas ng Amerika tulad ng paggalang sa batas sa Pilipinas. Pinangunahan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang paglulunsad ng Legacy Wall ng Senado para sa 20th Congress. Ipinakita sa mural ang mga larawan ng mga mambabatas na nakaayos ng alphabetical order at hindi base sa posisyon o seniority. Ayon kay Escudero, mahalagang itampok ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pantay-pantay na pagkakahanay. Abot sa 800,000 piso ang ginastos para sa naturang Legacy Wall. Samantala, magsisimula ang unang regular session ng 20th Congress sa susunod na Lunes, July 28, bago ang ika-4 na sona ni Pangulong Marcos Jr. Binanatan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga kumukwestiyon sa kanyang pagganap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ni Escudero, puro partisan at may agenda ang mga nananawagang umiwas siya sa paglilitis. Anya, hindi raw trabaho ng Senado na magmadali para sa interes ng iilan. Tiniyak pa ni Escudero na imumungkahin niyang itakda ang pagbubukas ng impeachment trial sa August 4 para mabigyan ng sapat na notice ang mga partido. Matatanda ang Pebrero pa nang isumite ng Kongreso ang Articles of Impeachment bago mag-adjourn ng 19th Congress. Pero hindi ito agad inaksyonan ni SP Cheese Escudero dahil anya, kailangan magkaroon muna ng plenaryo o plenary session ang mataas na kapulungan bago umusad ang anumang proseso ng paglilitis. Batay sa konstitusyon, maaari namang agad na iproseso sana ito lalo't walang itinakdang batas na nagpapatagal sa pag-usad ng impeachment kapag naihain na ito sa Senado. Ayon pa sa ilang eksperto, hindi kailangan maghintay ng panibagong sesyon o plenaryo bago umpisahan ng paglilitis. Gayunpaman, pinagbotohan ng Senado na ipaurong ang proseso at isauli pa ang articles sa Kamara.
Hindi namin trabaho na madaliin ito. Saan ba nakasulat na madaliin ito? At kung hindi porkit nagmamadali sila, ay kailangan na rin namin magmadali. Gagawin namin ito sang-ayon sa proseso. Doble ang selebrasyon at doble rin ang kilig para sa celebrity couple na sina Dominic Roque at Sue Ramirez matapos nilang sabay na ipagdiwang ang kanilang kaarawan nitong linggo, July 20. Sa Instagram, proud na pinlex ni na Dominic at Sue ang ilang snaps ng kanilang birthday celebrations at ilang photos na magkasama. May palitan din ang dalawa ng sweet messages para sa isa't isa. Kinakikiligan naman ng netizen ang post na yan ni na Domin Sue o Dominic at Sue kasabay ng pagbuhos ng pagbati sa celebrity couple. Happy joint birthday! Susunod, isang linggo bago ang SONA ng Pangulong Marcos, mga plano at estratehiya kasado na. At pambansang kamao Manny Pacquiao, naniniwalang siya ang nanalo sa kanyang comeback fight laban kay Mario Barrios. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng Philippine National Police ang isang puganteng Chinese na sangkot sa isang shooting incident sa Makati City at sa pagkidnap sa 14 na taong gulang na estudyante sa Taguig. Kinilala ang nahuli na si Wang Danyu alias Tao Long. Ayon kay Police Chief General Nicolas Torre III, nahuli si Wang bandang hating gabi ng Sabado sa Bonggao, Tawi-Tawi habang nagtatangka muling pumasok sa bansa sakay ng speedboat mula sa ibang bansa. May warrant ito mula sa Makati Court at wanted sa mga kasong murder, carnapping at kidnapping for ransom. Siya rin ang prime suspect sa kidnap for ransom ng isang Chinese acupuncturist sa Maynila taong 2022. Nasa kustodiya na ng Campo Crame sa Quezon City ang naturang pugante. Philippine National Police have ways to monitor people and to control the situation. Kaya nakita natin na monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik. Kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin. Inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil. Nailatag na ang mga preparasyon ng Malacanang Senado at Kamara sa final coordination meeting para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na Lunes na po yan, July 28. Magkakaroon din ng contingency plans sakaling malala ang lagay ng panahon sa araw ng SONA. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Isinapinal na ng Malacanang, Senado at Kamara ang mga plano para sa ika-4 na State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa huling coordinating meeting ngayong Lunes. Inaasahang mapupuno ng bisita ang plenary hall, gayon din ang 3 viewing halls na inihanda naman para sa mga hindi na maa-accommodate sa loob ng plenaryo. If I remember, around more than 1,500 last year yung nag-confirm na mag-attend, and we are expecting that the numbers will be similar to that. Nailatag na ang ipatutupad na seguridad at ang magiging papel ng iba't ibang law enforcement agency. The security contingent and their preparations are all in position. The medical teams in the House of Representatives complex, as well as those in strategic areas around it, have been properly coordinated and are ready. Tuloy na rin ang lockdown sa batasang pambansa bilang parte ng security measures simula sa Huwebes, July 24 hanggang Linggo, July 27. Kasalukuyan ginagawa ngayon ang final walkthrough ng mga miyembro ng Kongreso, ng Senado at ng Palasyo. At kung makikita natin, wala namang pinagkaiba ang paghahanda o ang pagpapaganda
dito sa plenaryo ng Kongreso maliban na lang sa mga bagong office chair na binili. Maglalatag rin ng contingency plans kung may sama ng panahon sa araw ng SONA at kakailanganing kansilahin ang face-to-face na pagtitipon. I would suppose there will be some contingency on how the SONA will be delivered in the event na mas lumala ang ating panahon. Pinakamaraming dumalo sa SONA noong isang taon at inaasahang mapapantayan ito sa darating na Lunes. Tiniyak naman ng organizing committee na 90 hanggang 95% na silang handa para sa pagdaraos ng SONA. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsimula na ang crackdown sa pagtatanggal ng Facebook pages ng social media influencers na iligal na nag-e-endorso ng online gambling. Alinsunod yan sa joint request ng advocacy group na Digital Pinoys, katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. May mga bagong pahayag naman si PBBM ukol sa pagsusugal. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Goodbye na sa libu-libong followers ang ilang kilalang local social media influencers na illegal na nagpo-promote ng online gambling. As of July 21, na-take down na ang FB pages ni Sash Nalaparan, Boy Tapang, Mark Anthony Fernandez at Kuya Lex TV. Sa bisaya ng joint request sa Meta ng advocacy group na Digital Pinoys at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustillo, walang untouchable sa kanilang kampanya at umaasa silang sunod na ring matatanggal ang ilan pang FB pages na inendorso nila para burahin sa social media. Samantala, ikinatuwa naman ni Senator Joel Villanueva ang hakbang na ito. Ayon kay Villanueva, malaki ang ambag nito para tuluyan ang ipagbawal sa bansa ang online sugal. Mababatid na malakas ang panawagan ng ilang sektor ng total ban sa online gambling. Dahil sa kabila kasi ng potensyal na kita ng pamahalaan mula sa buwis dito, ay marami naman ang nababaon sa utang at nasisira ang buhay. Tila may pahiwatig naman ngayon si President Ferdinand Marcos Jr. ukol dito. Sa vlog ni Marcos na inilabas isang linggo bago ang kanyang State of the Nation address, kinilala ng Pangulo ang kasiraan sa lipunan na dulot ng bisyo ng gambling addiction. Ang isa pang pinadali ng digitalization ay ang pagsusugal. Maraming pamilya na nasisira dito, lalo na kung hindi responsable ang pagkakagamit. Pero kung tuluyan ngang ipagbabawal ni PBBM ang digital sugal sa bansa, aabangan na lang sa araw ng SONA sa July 28. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Muling isinusulong ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. ang panukalang baguhin ang economic provisions sa konstitusyon sa pagpasok ng 20th Congress. Target ng amyenda ang paglinaw sa sovereign rights ng Pilipinas sa mga maritime zone alinsunod sa international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Iminumungkahi rin ni Garbin na idagdag sa konstitusyon na ang phrase o kataga na unless otherwise provided by law para bigyan ng flexibility ang Kongreso sa pag-aayos ng mga restriksyong pang-ekonomiya. Giit niya hindi ito para pagandahin lang ang konstitusyon, pero kailangan para umangkop sa panahon at international law. Tiniyak din ni Garbin na hindi tatalakay ng panukala ang mga political provision kasama na ang tungkulin at termino ng mga senador. The Senate has to be just to be confident that this will not include political provisions or change in the entirety of the Constitution, and it will not affect the tenure of the sitting senators, because they are always doubtful that there will be included provisions to amend the charter, including the term on which and the elections of the senators. So purely this is on economic provisions.
Tabla ang naging hatol ng pinakahuling laban ni boxing champ Manny Pacquiao nitong linggo sa Las Vegas, Nevada, USA. Sa muli niyang pagsabak sa ring makalipas ang 4 na taon. Humataw pa rin ang kamao ni Pacquiao kontra kay Mexican-American champion Mario Barrios. Hindi bakas ang kahinaan sa kanyang edad na 46 na talaga namang nagpabilib sa mga manonood. Bagamat hindi nabawi ni Pacquiao ang WBC welterweight title, tumagal pa rin ang pambansang kamao ng 12 rounds sa laban. Nakalamang si Pacquiao sa unang 9 na round pero nakahabol si Barrios sa huling 3 round. Isang judge ang pumabor kay Barrios habang 2 ang naghatol ng draw. Kaya majority draw ang naging desisyon. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Pacman matapos ang kanyang comeback fight. Ayon kay Marcos, higit pa sa panalo ang ibinigay ni Pacquiao sa mga Pilipino, kundi ang dangal at pagkakaisa ng bansa. Sa aming pagbabalik ang Marian Rivera at Dennis Trillo, big winners sa katatapos na 8 Eddies. At sa kauna-unahang pagkakataon, P-pop group na BGYO magkakaroon na ng concert. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi nagpatinag sa lakas ng bagyo at habagat ang pagningning ng mga magagaling na bituin na pinarangalan sa 8 Eddies nitong linggo. Sino-sino nga ba ang mga nagsipagwagi? Samantala, P-pop group na BGYO magkakaroon ng concert sa kauna-unahang pagkakataon. Ang bumubuhos na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Walang binatbatang bagyo at hagupit ng habagat sa pagdingning ng mga naglalakihan at magagaling na bituin sa mundo ng Philippine showbiz industry. Left and right kasi ang pagkilala sa husay at karakter, pagganap at pag-arte sa 8 Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards nitong linggo, July 20 sa Ceremonial Hall sa isang hotel sa Pasay City. Big winner ang kapuso stars na sina Dennis Trillo at Marian Rivera. Itinanghal na Best Actor si Dennis Trillo para sa pelikulang Green Bones na nanalo rin bilang Best Cinematography. Habang Best Actress naman si kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikulang Balota. Nakuha naman ni Ruru Madrid at Aga Mulak ang Best Supporting Actor mula pa rin sa pelikulang Green Bones at Uninvited. Best Supporting Actress naman si Lorna Tolentino para sa Espantajo na nanalo rin bilang Best Visual Effects. Bukod dyan, pinarangalan din ang ilang kapamilya stars, kinilala bilang box office heroes sina Meme Vice Ganda para sa 2024 MMFF entry na And the Breadwinner Is. Julia Barreto at Joshua Garcia para sa Unhappy for You. Box office queen and king Catherine Bernardo at Alden Richards para sa Hello Love Again. Isang award-giving body mula sa Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED, ang Eddies, na naghihikayat sa mga Filipino filmmakers, producers, writers, actors at iba pang artists sa mundo ng Philippine movie industry na ipagpatuloy ang kanilang passion sa paglikha ng mga pelikulang sumasalamin sa realidad ng ating komunidad. Samantala, Aces, ready your hearts! Magkakaroon ng first ever major solo concert ang P-pop group na BGYO sa October 4 na gaganapin sa New Frontier Theater sa Quezon City. Inanunsyo yan mismo ng grupo sa kanilang Facebook page. Kamakailan lamang nang magwagi ang BGYO bilang Group Performer of the Year sa 6 VP Choice Awards at kinilala rin na parte ng Billboard Philippines P-pop Rising Class of 2025. Bukod dyan, hit na hit naman sa music streaming platforms ang kanilang latest single na All These Ladies. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong maulang Lunes ay mula sa author at motivational speaker na si Mark Carter. Ang sabi niya, kahit na sa pinakamadilim na trahedya, kayang magliwanag ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Ingat po.